Ito ang Barangay LS 96.3, the FM station of GMA Network. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Ate Ruby, kumusta? Nako, kung hindi nyo na itatanong, sobrang fan ako ng Radyo Nobela at napakalaking tuwa ko talagang sakaling mapili nyo man itong sulat ko. Ako pala si Dennis, 33 years old. Gaya ng iba nating kabarangay na nag-share na rin ng istorya sa programa nyo, umaasa ako na kapupulutan din ng aliw at inspirasyon ng kwentong gusto kong ilahad. Palibhasa, malaking bahagi rin kasi nito ay patungkol sa advokasya ko na may kinalaman sa pagkakapon ng mga alaga nating hayop tulad ng mga aso at pusa. Sa kasalukuyan, meron na akong asawa sa katauhan ng misis kong si Yvonne. At sa pagpapatuloy ng kwento ko, gusto ko ring i-highlight kung paano nabuo ang love story namin nang dahil sa alagang pusa ng tiyahin niya. Oo, corny man sa pandinig pero ang pusa nilang si Pegasus ang naging tulay para magka-developan kami at magkatuluyan ni Yvonne. Pero bago tayo dumako sa parting yon, gusto ko munang bigyan ng konting ideya ang mga kabarangay natin tungkol sa akin at sa nanay ko. Solong anak ako. High school graduate at naging call center agent tong araw. Byuda na rin si nanay pero sa kabila ng lahat, itinaguyod pa rin niya ako at hindi pinabayaan. Simple lang naman ang buhay namin at pangarap talaga ng nanay ko na magkaroon kami ng negosyo. At dahil naman ako sa kanya ang pagiging animal lover, naisip namin na magtayo ng shop kung saan pwede kaming magtinda ng mga pagkain ng hayop, partikular na ang mga sa aso at pusa. At nangyari yon matapos ang ilang taon kong pag-iipon sa trabaho. Matumal ngayon, no? Kanina pa tayo walang customer, ah. Maaga pa naman. Hayaan mo't mamaya magdadagsaan sila. Nakakapanibago lang po kasi. Saka mula nung nakaraang linggo, parang hindi ko pa natsyempo ang bumibili rito sa atin ng cat food yung babae dyan sa tapat natin. Si Melly ba yung tinutukoy mo? Nung huli kasing beses na napadaan siya rito sa tindahan natin, marami na siyang biniling stock ng cat food. Nakwento din niya kasi nauuwi na raw muna siya sa probinsya nila dun sa Davao para bisitahin ang mga magulang niya. Oh, kung ganon, sinong bantay sa pusa niya sa bahay? Sa pagkakatanda ko kasi, wala naman siyang kasama sa bahay niya. Paano na lang po yung alaga niya? Bago naman siya umalis, dumating naman dyan yung pamangkin niyang babae. Hindi ko lang matandaan yung pangalan pero ang punto hindi naman mag-isa yung pusa niya. Kaya huwag ka na masyado mag-alala. Maiba tayo anak. Mag-iisang buwan ka na rito sa atin simula nung mag-resign ka sa pinagtatrabahuhan mo para tulungan ako sa negosyo natin. Sigurado ka ba na wala kang pinagsisisihan sa desisyon mong yon? Nay, napag-usapan na po natin to, di ba? Mas importante sa akin ang kalusugan niyo. Mas masaya ako na natutulungan ko kayo rito sa munti nating negosyo. Opo, nakakapanibago. Kasi ilang taon din ako nagtrabaho. Pero masaya at masarap sa pakiramdam na mag-handle nitong tindahan natin. Kaya wag na po kayong magduda at mag-alala dyan. Pasensya ka na anak. Ganito lang talaga ang nanay kasi mahalaga rin sa akin na gusto mong ginagawa mo. Gusto ko po itong ginagawa ko. At masaya ako na kasama kayong pinatatakbo ang negosyo natin, Nay. Sana wag ka magbabago, Dennis ha. Kahit na tumanda ka na't magkapamilya. Sandali matanong ko lang, kailan mo babalak mag-girlfriend? Hindi naman sa pinapressure kita pero bilang nanay mo syempre concerned lang ako. 28 anyos ka na, wala ka pang nagugustuhan o nililigawan anak? Sa ngayon wala pa po talaga, Nay. Nako! Bigla tuloy ako nag-alala kung magkakaroon pa ba ako ng apo sa'yo anak. Kung noon na nagtatrabaho ka sa labas wala ka man lang naipakilalang babae sa akin. Paano na lang ngayon na nandito ka lang sa tindahan natin? Sa totoo lang, Nay, hindi ko alam kung handa na ba ako pumasok sa isang pangmatagalang relasyon. Alam niyo po kasi, para sa akin, hindi ko pa nakikita yung babae na makakasama ko habang buhay. Ayoko magkamali.
mahirap na. Saka sandali, sino bang may sabi na wala pa po kayong apo? Nandiyan ang mga pusa natin oh. Sila ang mga apo nyo sa akin. Kasi ako ang tatay ng mga yun. Ay, oo nga naman. Baka magtampo sa akin ng mga anak mo kapag narinig nilang hinahanapan pa kita ng ibang magiging apo ko. Pero anak, seryoso ka ba dun sa sinabi mo na hindi mo pa nahahanap yung babae para sa'yo? Sa palagay ko kasi, nahanap ko na siya. Kayo na talaga ang pinakamakulit na nanay sa buong mundo. Baka ang ibig mong sabihin pinaka the best. Anak, alam mo ba? Gabi-gabi kong pinagdadasal sa Diyos na bukod sa ingatan niya ang pamilya nating dalawa, ibigay din niya sa iyo yung babaeng karapat-dapat na makakasama mo. Para bumuo ng pamilya. Kung sino man siya, sana alagaan ka niya at wag na wag niyang sasaktan ng puso mo. Pero syempre, dapat ganun ka rin sa kanya dahil kapag hindi mababatukan kita. Oo naman po. Ang takot ko lang sa inyo kung sakali, Nay. Nak, promise mo. Sa akin mo unang ipapakilala kung sakali mang may magustuhan ka na, ha? Ako ang dapat na unang makaalam bago pa ang mga pusa mo. Noted, Nay. 25 years old ako nang buksan namin ni nanay ang maliit na shop namin. Ipinangalan ko sa kanya yon bilang regalo ng birthday niya. Tuwang-tuwa si nanay at sa katunayan, hindi matapos-tapos ang pagpapasalamat niya sa akin dahil tinupad ko raw ang matagal na niyang pangarap. Pero para sa akin, walang kaso yon dahil tungkulin ko na ibalik sa kanya ang lahat ng pagsasakripisyo na ginawa niya sa akin bilang nanay at tatay, lalo na nung nabiyuda siya. Nagsimula man kami sa maliit, unti-unti namang lumalaki ang kinikita ng shop namin sa paglipas ng panahon. Natatandaan ko 3 taon na ang shop namin nang mag-decide akong umalis sa BPO company na pinagtatrabahuhan ko para mas alalayan si nanay sa pagtutok sa umuunlad naming negosyo. Nung una nakakapanibago pero masarap pala sa pakiramdam na nakikitang may pinatutunguhan ang lahat ng pangarap at pagsasakripisyo namin. Ano kaya yun? Hala, may pusa! Sandali, kanino ang pusang to? Halika nga rito. Nako, ang lambing mo naman. Anong pangalan mo? Pusang yun. Nagugutom ka ba? Pegasus! Pegasus! Andiyan ka lang palang pusa ka! Miss, sa'yo ba ang... Hindi sa akin ang pusang yan, tsatsahin ko. Pero simula nang iwan at ibilin niya sa akin yung alaga niya, puro sakit sa ulo na lang at pangungonsumi ang inabot ko. Teka nga, akin na nga yung pusang yan. Sandali. Mukhang ayaw sumama sa'yo ni Pegasus, Miss. Ano? At paano mo naman nasabi? Di ka ba nakikinig? Pusa yan ang tsahin ko. Magkasama kami niyan doon sa bahay. Kaso bigla na lang akong tinakasan ng lokong yan pagbukas ko ng pinto kanina. Kung ganun, ikaw ang pamangkin ni Aling Melly? O ano naman sa'yo ngayon? Tsaka sino ka ba? Hindi tayo magkakilala pero kung umasta ka dyan, akala mo kung sino kang tagapagtanggol ang pusang yan. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, baka kaya ka tinakasan ni Pegasus kasi natatakot siya o may ayaw siyang makasama sa bahay niyo. Ako bang tinutukoy mo? Oh, sa'yo nang galing yan ha? Alam mo, hindi ko na talaga nagugustuhan ng tabas ng dila mo ah. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Ako ba tinanong mo ko kung gusto kong kasama sa bahay ang pusa ni tita? Nako, kung bakit kasi hindi na lang niya sinama pa uwi sa probinsya yung alaga niya para wala na akong masyadong iniisip. Sobra ka naman. Aba bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ay, kaya hindi nakapagtataka kung bakit ka tinakasan nitong pusa. Alam mo miss, may mga pusa rin kasi akong inaalagaan. Kaya kapag nararamdaman nila na hindi sila safe sa isang lugar, ang instinct ng mga yan ay umalis talaga. Hoy, gusto ko lang linawin sa'yo na hindi ko sinasaktan ng pusa ni tita. Hindi lang talaga ako komportable sa kanya lalo kapag nagpapabuhat siya o naglalambing. Mamaya, isipin mo minamaltrato ko yan. Wala naman ako sinasabing ganyan. Nararamdaman ng mga pusa kung di sila gusto ng tao. Nababasa kasi nila ang kilos natin. Kapag hindi tayo mapagmahal sa kanila, hindi rin sila komportable. Sa nakikita ko, malambing na pusa tong si Pegasus. Ikaw na rin ang may sabi.
Kaya siguro naninibago siya simula nang iwanan siya sa'yo ng amo niya. Pero 'di ba? Karamihan naman sa mga pusa isnabero at isnabera. Kung alam ko lang na masyado palang clingy ang pusang yan, di na lang sana ako pumayag na iwan siya sa akin ni Tita Meli. Ay naku! Sakit sa brain cells! Yun ang unang beses na nagkita kami ni Yvonne ng mga panahong yun. Hindi ko pa naitatanong ang pangalan niya. Bagaman minsan na rin siyang nabanggit sa akin ni nanay noon, wala naman akong kaide-ideya kung ano ang itsura niya. Kaya nga laking lungkot ko at pagkadismaya nang kakitaan ko siya ng pagkairita sa pusa ng tiyahin niya. Bagaman alam ko naman na hindi lahat ng tao may pusong mamon pagdating sa mga hayop. Pero umaasa pa rin ako ng mga panahon na yun na matututunang magustuhan ni Yvonne ang pag-aalaga kay Pegasus, lalo't nasa probinsya ang tiyahin niya. Kaya lang malimit na makalabas ng bahay nila si Pegasus. Hindi ko alam kung saan siya dumadaan. Ang maganda lang doon, sa shop namin siya madalas pumunta. Kaya nga nakasanayan na rin noon ni Yvonne na puntahan sa amin ang pusa ng tiyahin niya. Pero may isang beses na kamuntik nang masagasaan si Pegasus sa pagtawid nito papunta sa amin. Bagay na sobra ko noong ipinag-alala. Naging gawi ko na nga ang araw-araw na pag-aabang kay Pegasus sa shop namin. Tapos pinapabayaan ko lang siyang kumain at manatili sa tindahan namin habang nakikipaglaro sa mga pusa ko. Si Pegasus ay isang babaeng bicolor cat na kung tawagin ay tuxedo. Malambing din siya at masayahing pusang Pinoy o puspin. Pero halata na timid si Pegasus at takot kay Yvonne. Hindi ko siya masisisi kasi kung ako man ang maging pusa, ayoko sa mga tao na nakasimangot at parang galit palagi sa mundo. May isang beses na hindi nasundo ni Yvonne si Pegasus sa shop namin kaya ako na ang nagkusa na ihatid ang pusa sa bahay nila. Ang alam ko, binanggit ni nanay na work from home si Yvonne ng mga panahong yon. Kaya lang madaling araw ang duty niya at madalas siyang tulog sa umaga. Kaya hindi nakatakataka na nakasimangot siya sa akin pagbukas ng pinto matapos kong kumatok noon ng ilang beses. Miss? Ano bang? Akin na nga yung pusang yan. Pambihira. Marunong lumabas pero hindi marunong umuwi. Oo. Ito, Akin na. Pegasus, pumasok na sa loob. nakasanayan na yata ni Pegasus na lumabas sa bahay niyo at pumunta sa shop namin. Sa palagay mo saan siya dumadaan? At bakit mo naman tinatanong? Nag-aalala lang kasi ako dahil nung isang araw, kamuntik na siyang masagasaan papunta sa shop. Mabuti na lang pumreno yung tricycle. Ganun ba? Kaya lang ang tigas din kasi ng ulo ng pusang yan. May pagkain naman siya tubig, kaya lang umaalis pa rin siya. Ayun, ako na lang ang nagsawa. Kaya hinayaan ko na lang siya magpag-aala-gala. Naku, kaya ba hindi mo na siya pinuntahan sa akin kanina dun sa shop? Kasi in-expect mo nakusa ko na lang siyang ibabalik. Pero paano kung hindi na siya umuwi? Pati ba naman ang tungkol sa bagay na yan, poproblemahin ko pa? Hindi naman sa ganun. Kaya lang hindi ka man lang ba nag-aalala? Sakaling may mangyaring hindi maganda sa alagang pusa ng tiyahin mo? Masyado na ako maraming iniisip para isama pa sa alalahanin ko si Pegasus. Saka kung mahal talaga siya ni Tita Meli, hindi niya basta-basta iiwan sa akin ang alaga niya. Alam kong concerned ka para sa kapakanan ng pusa. Pero please lang naman, huwag ka maging OA. Ako nga kalmado lang eh. Ikaw kung umasta ka parang ikaw ang owner ni Pegasus. Ako man ang owner niya o hindi, bilang may pagmamahal sa mga pusa, natural na mag-aalala ako. Huwag mo sanang mamasamain. Pero kahit pusa lang si Pegasus, may damdamin pa rin siya. Katulad natin mga tao. Kung may damdamin siya, sana nararamdaman niya na hindi ako masyado mahilig sa mga kauri niya. Kaya dapat hindi na niya masyadong pinagsisiksikan ang sarili niya sa akin. Dapat makontento na lang siya na pinapakain at pinapainom ko siya araw-araw hanggang sa bumalik na rito si Tita Meli. Bigyan mo ng chance si Pegasus na makasundo mo. Sigurado naman ako magiging mabuti kayong magkaibigan pag nagkataon. Hindi naman talaga nakakainis o mahirap alagaan ng mga pusa. Kagaya lang din natin sila. Nangangailangan ng pagmamahal. Alam mo ang kulit mo. Ayoko nga siya maging kaibigan tapos. Tsaka ano pa bang ginagawa mo dito? Naisorry mo naman na si Pegasus. Makakalis ka na. Maganda si Yvonne. Morena at mahaba ang buhok. Pero saksakan naman ang suplada na akala mo palaging may kaaway. Sa paglipas ng panahon,
unti-unti kong makikilala ang ugali ng future wife ko. Pero sa ngayon, wag na muna natin yung pag-usapan. Ayon sa nanay ko, hindi pa nagtatagal simula nang tumira si Yvonne sa bahay ng tiyahin niyang matandang dalaga. At ang umuwi nga ito pansamantala sa probinsya, ibinili nito sa pamangkin niya ang kaisa-isang alagang pusa. Para kay Yvonne, pusa lang si Pegasus. Walang espesyal at hindi dapat pagtuunan ng pansin. Bukod doon, wala talaga siyang amor sa kahit na anong hayop dahil hindi naman siya nagkaroon ng inaalagaan, lalo nung kabataan niya. Kaya lang, dahil nga mahal na mahal ng tiyahin niya si Pegasus, naging responsibilidad niya ito. Akala ko wala nang pag-asang lumambot ang puso ni Yvonne kay Pegasus. Pero isang gabi nang susunduin na niya ito sa shop namin, himalang hindi siya nakaangil o nakasimangot. Oh, dahan-dahan lang! Naku, kahit kailan talaga, napakalambing mo, Pegasus! Aba, nananaginip ba ako? Kasi kung oo, sana hindi na lang ako magising. Alam mo, para ka talagang baliw. Siyempre, hindi ka nananaginip. Totoo tong nakikita mo. Na magkasundo na kayo ni Pegasus. Kung ganon, magandang balita yan. Alam mo, narealize ko yung sinabi mo nung nakaraang araw tungkol sa pagiging katulad ng mga pusa sa ating mga tao. Noong una, ayoko pang aminin na tama ka kasi nahihiya ako sa sarili ko na tanggaping mali ako. Pero sa pagdaan ng mga araw, unti-unti ko natutuhan na bigyan ng chance ang sarili ko na mapalapit kay Pegasus. Nasabi ko na lang, hindi na naman pala masama dahil napakalambing ng pusang to. Diba, Pegasus? Sabi ko naman sa'yo eh. Kahit nung unang beses ko palang na nakita yan si Pegasus, alam ko na kaagad na hindi siya mailap. Ang totoo kasi niyan, may bad experience ako sa mga pusa nung bata ako. Biruin mo? Naranasan ko na lang na biglang kalmutin ng pusang gala na pinapakain ko noon. Ayun, simula noon, naging mailap na ako sa mga pusa. Kasi para sa akin, bayolente sila't nananakit. Hindi naman kasalanan ng mga pusa na maging defensive. Dahil sigurado ako, may hindi rin silang magandang karanasan sa mga tao. Hindi man lahat, pero karamihan. Nandyan yung tinataboy sila, binabato, o di kaya binubuhusan ng mainit na tubig na nagiging dahilan para malapnos ang mga balat nila. Mahirap talaga mapaamo ang mga stray cat o pusang gala. Actually, mas pamilyar tayo sa tawag na pusakal. Pero may bagong tawag na sa mga ganong pusa ngayon. Puspin daw. Pero kahit pusakal ang isang pusa, hindi ibig sabihin ipinanganak na silang masama. Nasabi mo na marami ka rin inaalaga ang pusa. Kaya siguro ganyan ka nalang kapassionate sa kanila. Yun bang tipong parang nababasa mong iniisip at naiintindihan mong nararamdaman nila? Cat lover na talaga ako kahit na nung maliit pa ako. Para sa akin, parte na ng sistema ko ang mga inaalagaan naming pusa ni nanay. Lalo pat karamihan sa kanila, rescued. Ibig sabihin, mula sila sa mga mapang-abusong environment. Ay, nakakalungkot lang isipin na kung naging responsable lang sana ang mga may-ari nila, hindi sila dadami ng ganyan at mamumuhay bilang mga pusakal o puspin. Kung sa bagay, may punto ka. Maswerte ako dahil binago ni Pegasus ang tingin ko sa mga kalahi niya. Mali talaga na hinusgahan ko siya noon nang dahil lang sa minsan ako nakaranas ng hindi maganda mula sa ibang mga pusa. Alam mo, malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil kapag stressed ako sa trabaho, nararamdaman niya yun kaya automatic nasa tabi ko na kaagad siya para maglambing. Noong una, naiinis pa ako at pinapaalis ko siya pero nang ma-realize ko nga yung mga sinabi mo sa akin, hinayaan ko na lang siya manatili sa tabi ko. At dahil talaga napaka-cute niya, nadadivert at nawawala na ng tuluyan ang stress ko sa katawan. Masaya akong marinig na unti-unti na kayo nagiging close ni Pegasus. Ay, pero may gusto pala akong itanong sa'yo kung ayos lang. Ayos lang naman, tungkol ba saan? Ilang araw na rin kasi tayong nag-uusap pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Oo nga pala, sakaling hindi pa ako nakakapagpakilala sa'yo, ako si Dennis. Nice to meet you, Dennis. Ako naman si Yvonne. Sinong mag-aakala na yun na pala ang simula ng pagkakaibigan namin ni Yvonne. Palibhasa sa kwentuhan namin yun, unti-unti ko siyang nakikilala. Mula sa pakikinig sa kanya, nabibigyan ng daan sa isip ko na hindi siya ipinanganak na walang amor o galit sa mga hayop.
Mula roon, nagkaroon ng bagong bersyon ng pagkatao niya sa akin. Oo, nagsusungit pa rin siya at mabilis mairita, pero hindi naman masamang tao si Yvonne. Kahit na kailan hindi niya pinagmalupitan si Pegasus. Napatunayan ko yun dahil kahit ilag sa kanya ang pusa noon, sumasama pa rin ito sa kanya pauwi at kumakalma kapag hawak-hawak na niya. Bukod doon, hindi rin kakikitaan ng kahit na anong galo sa katawan ng pusa ng tiyahin niya sa buong panahon ng pagbabantay niya rito. Kaya sigurado ako na sa likod ng suplada niyang pagkatao, mapagmahal talaga si Yvonne. At nang dahil sa kaalamang yon, mas lalo ko siyang hinangaan. Doon na rin kami lalong naging close, bagay na kinatuwaan at sinuportahan naman ng nanay ko. Nang bumalik ang tiyahin ni Yvonne galing sa probinsya, hindi pa rin nagbago ang turing niya kay Pegasus. Sa katunayan, ikinabigla at ikinatuwa ng tita niya na mas naging close raw ang pamangkin niya at ang pusa nito. Mga bagay na madalas nitong ikwento, lalo kapag bumibili siya ng pagkain ng pusa sa shop namin. Masayang masaya ako dahil nagiging palagay na si Pegasus at Yvonne sa isa't isa. Sa pagpapatuloy ng progreso ng pagkakaibigan namin ni Yvonne, aaminin ko na nagugustuhan ko na siya. Hindi bilang kaibigan, kundi masigit pa ron. Sa totoo lang, dito ko lang sa programa nyo aaminin. NGSB talaga ako. As in, no girlfriend since birth, kaya nga wagas ako kung tukso-tuksohin ni nanay na makipagrelasyon na. Bagay na madalas ko lang na tinatawanan noon. Pero dahil nga sa pagiging malapit namin sa isa't isa ni Yvonne, hindi lang ako ang umaasa na posibleng magkaroon kami ng mas malalim na ugnayan. Dahil ganun din pala ang dalangin ng nanay ko. Napapansin ko, kulang na lang mapunit yung pisngi mo sa lapad ng ngiti mo na, ha? Huhulaan ko si Yvonne ba yung kachat mo? Si nanay talaga oh. Uy, wag mo na subukang i-deny. Bakit anong akala mo sa nanay mo? Manhid o walang muwang sa nangyayari sa paligid, lalo na sa inyong dalawa ng pamangkin ni Melly? Samantalang panay nga ang kwento sa akin ni Melly, na palagi ka raw bukang bibig ni Yvonne sa kanya. Ha? Talaga po, Nay? Aba oo! Kahit itanong mo pa sa kanya, nak. Kumusta na ba kayo ni Yvonne? Kayo na ba? Sige na, aminin mo na. Nay naman! Magkaibigan lang po kami ni Yvonne. Magkaibigan daw. Pero ba't hindi yun ang nararamdaman ko? Alam mo, wag mo nang subukang maglihim sa nanay mo, Dennis. Kaya kong basahin ultimo katiting na detalye sa mga kilos mo. Tsaka wala namang kaso sa akin sakaling maging girlfriend mo si Yvonne. Mabait naman yung batang yun. Masipag din. Tapos maganda pa. Alam ko naman po yun. Kaya lang ano? Natotorpe ka. Ay, Sabi na nga ba? Nay, ano ba? Huwag niyo na po ako asarin. Ay nako, paanong hindi kita aasarin? Hindi kita pinalaking torpe, Dennis. Balita ko, single naman si Yvonne. At mukhang nagkakadevelopan na kayo. So ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa masabi sa kanya ang nararamdaman mo? Hindi naman po kasi ganun kadaling umamin ng feelings, Nay. Saka, teka, kanino niyo naman po nalaman ng mga bali-balitang yan tungkol kay Yvonne? Kanino pa ba? Edi kay Melly. Aba, botong-boto rin sa'yo yun para sa pamangkin niya. Palagi nga akong tinatanong kung niyaya mo na rin ba makipag-date si Yvonne eh. Hindi ko akalain na magiging ganyan po kayo ka-close ng tiyahin ni Yvonne ah. Huwag mo ibahin ang usapan, anak. Ang punto rito, bakit kasi natotorpe ka? Mukha namang pareho kayo ng nararamdaman ni Yvonne sa isa't isa, kaya ano pang hinihintay mo? Mamuti ang uwak. Kahit po single si Yvonne, hindi pa rin sure na magugustuhan niya ako kapag inamin ko sa kanya ang feelings ko. Ayoko naman na nang dahil lang dun eh. Masira ang pagkakaibigan namin. Bakit naman masisira? Alam mo, hindi na kayo mga bata. Pwede nyo naman pag-usapan ng lahat. Hindi nyo kailangang isakripisyong pagkakaibigan nyo nang dahil lang hindi parehong nararamdaman nyo para sa isa't isa. Basta, kung ako sa'yo, magtatapat ako. Kasi ano man ang maging resulta sa dulo, mas mabuti na yun kaysa sinisikreto ko lang sa sarili ko yung pagkagusto ko dun sa tao. Mas mahirap magsisi sa huli kaysa sumugal sa una. Pinag-isipan kong mabuti at sinigurado sa sarili ko ang nararamdaman ko para kay Yvonne bago ako noon nag-decide na aminin sa kanya. Umusad man o hindi ang relasyon namin. At malaking bagay ang mga sinabi ni nanay para mabigyan ako ng katapangan sa dibdib
Dahil sino ba namang hindi maduduwag? Kaya lang, habang nasa proseso na ako noon ng pagtatangka kong umamin sa kanya ng feelings ko, bigla namang nangyari ang isang kakaibang bagay. Isang gabi, pumunta si Yvonne sa shop namin ni nanay para ipagtanong kung nakita o napadaan daw ba sa amin ang pusa nilang si Pegasus dahil ilang araw na rin pala itong nawawala. Doon ko nga napagtanto na nung nakaraan, hindi ko masyadong nakikita ang nasabing pusa. Buong akala ko kasi hindi na siya lumalabas dahil bumalik na ang tiyahin ni Yvonne. Bilang concern din kay Pegasus, tinulungan ko nga si Yvonne na hanapin ang pusa nila sa community namin pero bigo kami. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang frustration at lungkot. Lalo pat nagsisimula na niya itong makasundo at mahalin. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako nang ibalita ni Yvonne na bumalik na sa bahay nila si Pegasus. Kaya lang may napansin siyang kakaiba rito. Hindi nagtagal na kumpirma nga namin ang hinala namin. Buntis ang pobreng pusa. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsilang si Pegasus ng 3 kuting. Kahit na ang cute ng mga anak ni Pegasus, hindi ko pa rin mapigilan mag-alala dahil wala akong karanasan sa pag-aalaga ng mga kuting. Nang tanungin ko kasi si Tita Meli, hindi rin ganun kalawak ang kaalaman niya tungkol dito. Ang sabi niya lang sa akin, kapag nagka-baby nun si Pegasus, hinahayaan lang niya. Kaya hindi katakataka na karamihan sa mga anak nito namatay o nawala na. Ay, huwag kang mag-alala. Kapag bumuti ang kondisyon ni Pegasus, pwede natin siyang ipakapon para maiwasan na ang pagbubuntis niya. Kapon? Oo, kapon. Operasyon yun para di na mabuntis ang mga babaeng aso at pusa. Ang totoo niyan, pwedeng ipakapon ng mga lalaki at babaeng aso at pusa. Maganda kasi na makontrol ang pagdami nila para hindi sila pakalat-kalat sa kalsada. Kawawa rin kasi sila kapag nagkataon. Pero hindi ba delikado yun? Kasi kung nagkataon, hindi ba natin aalisan ng kaligayahan si Pegasus sakaling ipakapon natin siya? Hindi delikado ang pagkakapon, lalo kung vet ang gagawa. Yung mga pusang inaalagaan namin ni nanay, lahat sila pinakapon namin para hindi na dumami. Saka may benepisyo ang pagkapon sa mga alaga natin. Dahil nga di na sila makikipagtalik, may mga sakit silang maiiwasan. Kaya mas hahaba ang buhay nila. Bukod doon, mababawasan din yung mga inaabando ng mga aso't pusa. At bababa din ang bilang ng mga pusakalo askal sa barangay natin. Tungkol naman dun sa sinabi mo na hindi ba natin tatanggalan ng kaligayahan si Pegasus sakaling ipakapon natin siya? Ang sagot ko, hindi naman. Hindi basihan ng kaligayahan ng mga hayop ang pakikipagtalik at panganganak? Mas kawawa yung mga tuta at kuting na walang mag-aalaga. O baka mapunta sila sa mga tao na walang pakialam sa buhay ng hayop at hindi marunong mag-alaga. Yung tipong itatali lang yung mga aso na hindi man lang makaiga. O ikukulong lang sila hanggang mamatay. Kunwari animal lover kung makapag-post sa social media, pero ginugulpi naman yung mga alaga nila. Hindi kasi lahat gustong mag-adapt, lalo na kung walang lahi yung aso o yung pusa. Kaya bilang responsible pet owner, dapat pinapakapon natin ang mga alaga nating hayop. Wow, grabe! Alam mo, ngayon lang ako parang nahimasmasan tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pag-aalaga ng mga pusa. Kasi akala ko noon, sapat na pinapakain natin sila, pinapainom ng tubig at binibigyan ng masisilungan. Kawawa nga naman sila pag nakikita natin sila sa kalsada. Malaking tulong sa kanila kung mapapakain at mapapainom natin sila. Pero kung hindi natin sila ipapakapon, manganganak lang ng manganganak ang mga yan. Kaya maganda talaga na ipakapon sila. At kung kaya mo pa, mas mabuti rin na pabakunahan mo na. Lalo na yung mga aso. Tatandaan ko yung sinabi mong yan, Dennis. At sasabihin ko rin yan kay Tita Meli. Aasahan ko yan ha. Aba, oo naman. Saka gusto ko rin naman na mabuhay pa ng matagal tong si Pegasus. Ayoko may mangyari hindi maganda sa kanya. Dahil lang panay alis niya sa bahay tuwing maglalandi siya. Na maging okay na ang lahat, isinakatuparan na nga namin ni Yvonne ang planong pagpapakapon kay Pegasus. Siyempre, inirekomenda ko sila ng tiyahin niya sa kilala at pinagkakatiwalaan kong vet na siya ring nagkapon sa mga alaga naming pusa ni nanay. Bukod doon, inalalayan ko rin sila tungkol sa tamang pag-aalaga kay Pegasus nang matapos nitong kapunin. Bagay na ipinagpasalamat naman ng husto ng magtiyahin. Hindi ako eksperto. Sa katunayan, isa lang akong ordinaryong pet owner. Pero dahil na rin patuloy kong inaaral ang mga bagay na may kinalaman sa pagkahilig ko sa pag-aalaga ng mga pusa, marami akong natutunan na gusto kong ibahagi sa iba.
At mula nga sa mga bagay na yon, higit pa kaming naging malapit sa isa't isa ni Yvonne. Hindi nagtagal, inamin ko na nga rin sa kanya ang feelings ko at gano'n na nga lang ang saya ko noon nang tanggapin niya ito. Sa kasalukuyan, kasal na kami ni Yvonne at ipinagbubuntis na niya ang unang anak namin. Nakatira pa rin kami rito sa bahay kasama si nanay at inaasikaso pa rin namin ang negosyo namin na sa paglipas ng mga taon ay lalong lumalaki at umuunlad. Masayang masaya ako sa mga pagpapala na ipinagkakaloob ng may kapal sa pamilya namin. Sa kabila ng pandemyang nararanasan natin ngayon, hindi niya pa rin kami pinapabayaan. Wala kaming ibang hiling ni Yvonne kundi gumaling na ang mundo at maging mabuti ang tadhana hindi lang sa ating mga tao kundi pati na rin sa mga hayop na nasa paligid natin. Maraming salamat sakaling mapili niyong itampok sa programa niyo ang kwento ko. More power and God bless po. Ako ang inyong kabarangay, Dennis. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Barangay LS. Barangay LS. Puwerte!